Iba ang impormasyon, iba yung karunungan. Okay. Yung hindi nakapag-aral ay maaring walang impormasyon pero puno-puno ng karunungan. Yun. At nung dumating yung mga Hapon, mas pinili niya ang mamatay kesa sa makipag-work with the Japanese. Pipito, huwag kang umiyak, do not cry, kasi bibihira lang daw yung nabibigyan ng pagkakataon na ganito na mag-alay ng buhay nila sa bayan. Ang corny pakinggan ngayon, pero minsan baka kaya corny yung bayan natin dahil sa mga, ayaw natin maniwala sa mga kakornihan na ganyan. Yes, yun nga yun, sir. Pansin mo, maraming child prodigy sa music. Yes. Child prodigy sa art. Maraming child prodigy sa math. Pero wala kang makikitang child prodigy sa pagsusulat. Bakit? Kasi kailangan mabuhay ka muna. Ang mga susunod yung pong mapapanood ay ang aking pakikipagtalakayan kasama si Mr. Lloyd De Vera. Isa pong mamamahayag, manunulat, makata, musiko at isang pintor. Paalala lamang po, may iba't iba po tayong pananaw, abilidad, pinanggalingan at pamamaraan dito sa mundo. Ang mahalaga po ay katotohanan ng ating laging hanapin at parating pag-ibig ang ating pairalin. May masasabi po kaming mga mali at mga opinyong hindi kayo sumasang-ayon. Piliin po muna sana nating umintindi at umunawa bago humusga. Pawang 2 tao lamang po kami na nagkikwentuhan at sinusubukang magkaroon ng isang makabuluhang usapan. Bago po muna ang lahat, pakipindot po muna ang like at subscribe button bilang suporta. Mga minamahal na kapatid, ako po si Baste and this is Epic. Parang feeling ko mas matcha-challenge mo yung sarili mo kapag yun. Ako naman, sir. Kung tatawagin ko talaga yung sarili ko, seeker ako. So parang pag may chance na matuto at kaya ng oras at kaya ng resources, I would always grab that opportunity naman. So parang Philo, gusto ko talaga. Pero ang ano ko sa Philo is yun nga, magtanong sa lahat ng taong kilala ko. Parang gano'n. Tama yan. Socratic method. Socratic method yun. Wala akong alam. Sir, punta na rin tayo sa mga tanong na inano ko. Sir, nga pala, magsalita lang ako sandali. Sir, maraming salamat talaga sa pagpapaunlak mo sa invitation ko. Kasi sa totoo lang, sir, pangarap talaga namin ni Jimbo ito. Mula nung sinimulan namin tong podcast, ikaw yung visualize namin na perfect guest. Sabi namin, pag meron na tayong portfolio ng mga interviews, pipilitin kong ma-guest kayo, sir. Tapos ngayon nangyari na. So, maraming salamat. Dapat talaga. ako yung una mo inimbitahan. Bakit? Ay! Ilan na ba ako? Hindi, sir. Siyempre, nahihiya ako dahil siyempre, yung pangalan niya, sir. Parang gusto ko muna may pakita muna rin na kahit paano meron na kaming ginawa bago kita intervene para siyempre, idol kita, sir. Parang gano'n. Bakit epic yung pangalan ng ano? Sir, parang nire-relate ko rin sa, kasi Nietzsche, Ubermensch. Pero para kasing, siyempre, hindi rin ganun kadirekta yung view ko. So parang sa akin, ang goal ko sa buhay is gumawa ng epic na buhay, epic na storya. So parang, kaya epic, kasi parang minamanifest ko yung epic lagi sa buhay ko. Parang so parang, lagi ko rin siyang binibigkas. So parang, parang naisip namin. Dati, Epic Picture Podcast, parang Big Picture Podcast. Yung mentor ko nga po na advertiser din, parang parang ang hirap sabihin ng epic picture, parang epic na lang. Parang gano'n. So, sinunod ko. Ayaw mong i-visualize na kumuha muna ng mikropono na lapel na wireless. Bakit? Kaya lang. Parang epic, di ba? Parang start from joke lang. Okay, congratulations sa podcast mo. Oo. So far na kailang episodes ka na? 43. 43, marami na yun Yes. Oo. So 43 na yun. Ano ang pinakamaraming views so far? At sa tingin mo, bakit? Yung philosophy prof ko. Bakit? Kasi, sa totoo lang, kaya ako siya ginest. Kasi, yun nga, yung kinikwento ko lagi dun sa podcast. Siya yung nagligtas ng buhay ko. Like, kasi nga dati, sir, kumbaga nung high school, medyo bullied pag medyo different at weirdo ka, medyo napapagtripan ka eh. So, medyo bullied. And at the same time, yun nga, yung family rin na pinanggalingan ko, medyo dysfunctional kasi namatay na maaga yung nanay ko. Tapos, syempre, naging depressive yung tatay ko. So, maraming angst sa buhay. So, medyo, dati nun, medyo napapagpag-isipan yung mga bagay-bagay na... Sa anong paraan nag-manifest yung depression ni AirPods? At paano yun naka-affect sa'yo?
Sir, I'll accept distraction talaga. Like, sabihin na natin, drugs, alcohol, girls, gambling onte. Pero mabait si tatay. Like, minahal niya kami. Naramdaman ko at wala namang pagkukulang na pag-aaral naman niya kami sa magagandang school. Oo, no. Tagalasal ka eh. Pero, syempre, yung, parang mas nag-focus siya dun sa kung paano niya ba matatakasan yung lungkot niya. Na hindi niya rin siguro ganun na-address yung paano naman yung mga bata itong walang nanay. Parang gano'n. Naghanap ba siya ng kapalit? Medyo. Kamusta yung relasyon mo dun sa step? Naging okay din naman. Pero, naghiwalay din sila eventually. Mm-hmm. Pero all throughout, may close kayo ni Airpods. Opo, hanggang ngayon. Medyo kami Ayun talaga. pala, mahalaga. Close kami. Ano lang. Yun nga, may recognize mo lang din yung mga So yun nga, going back kay Ma'am Lorene. So nung mga panahon na yun, is medyo depressive nga. Like, nagpaplano talaga. Like, medyo pinivisualize ko kung paano ko pwedeng gawin yung, alam mo na yun, sir. Tapos parang, philosophy. So napapag-usapan namin si Camus. Napag-usapan yung suicide. Camus? Albert? Oo. Okay. So, yun nga, parang dati may tanong na ako na parang matapang ako eh. Parang hindi kaya yung pagtapos ng lahat yung pinakamatapang na pwede kong gawin. Tapos, may isa akong kaklase na tinanong niya yun. Pinag-uusapan namin yung suicide about kay Camus. Camus? Camus pala. So, tinanong niya yun, hindi po ba matapang yung mga taong nagpapakamatay? Kasi yun yung pinaka nakakatakot pero ginawa mo. Tapos, simple lang, simpleng sagot ni ma'am, talagang biglang nagkakulay or parang sabi niya ganun, hindi ba mas matapang ka kung sakaling nagkakandaletse-letse na buhay mo pero pinipili mo pa rin magpatuloy? So pagka niya sa akin, parang, matapang ako. So parang doon ako nagka-curiosity na sa existence ko, parang doon ako nag-explore. So parang after nun, naging makulay na talaga yung buhay ko, parang mas na-appreciate ko na yung buhay, mas naging, tumaas pangarap ko, mas gusto ko mabuhay pa na mas mahaba, like 200 years. Bakit mo naman gustong gawin yun? Alam mo ba may mga episodes ang science fiction? Isa sa mga tropes ng science fiction ay yung the universe punishing you by giving you what you wish for. Alam ba, may isa kunyari nakipag-gamble siya sa may ginawa siya for immortality tapos umabot sa point na parang nawala ng sense yung buhay nila kasi parang kahit anong gawin nila ay wala na. Oo. Wala naman silang finish line. Kasi so parang wala sila nabubuong nobela, wala sila nabubuong painting. Diyan lang yan kasi lagi may bukas. What's the rush? So hanggang umabot sa point na parang lumalabas doon sa na yung end goal talaga, yung what provides meaning sa kanila sa buhay ay yung lahat ay may expiration date. Yes. Parang ganoon. Parang sa akin, at kabaligtaran ni Camus, yung sinabi mo is exact na kabaligtaran nung kay Camus. Kay mo, opo. Hindi, parang sa akin, syempre, parang kay Camus sabi niya suicide. Yung suicide, kung tutuusin mo, i-consider mo buong absurdity ng may punto ang suicide. Kabaligtaran sinasabi niya. Parang ngayon nga. So parang sa akin, yun din talaga na parang yung pagiging finite ng buhay ang nagbibigay ng meaning dahil syempre para may sense lahat ng ginagawa mo kasi yung tatatapos eh. Pero parang ako, hindi naman immortality. Parang lang, wild idea. Kung magkaka-advancement lang ang science para mapahaba pa ang buhay ng tao. Ikaw? I would sa tingin mo mahaba buhay mo? Ano tingin mo? Oh my God, sir, yung mga tanong mo. Oh my God. Hindi, ikaw, maalaga ka ba sa katawan? Yes. Naglalaro ka ng baril, mga ganyan? Baril, takot ako sa baril. Pero pumuputok ako. Maalaga ako sa katawan dahil takot akong... Paano pag namatay ka sa tulo? Ganyan. Wala na mamatay sa tulo. Joke lang. Ayun nga, sir. Pero yun ang ko, like, constant fear ko siya. Kasi dahil may buhay na nanay ko, so medyo takot ko yun. So, ilang taon ka nung nabala si Airmatch? 4? Wala ka pang malay nun. Wala pa. Oo. Parang yung repercussions ng lumaki ng walang nanay ang medyo naka-apekto sa akin. Hindi, alam mo, for someone na sabi nila, yung
outlook mo sa buhay, maliban sa genetics, no? Pinaka makukuha mo lahat daw yan, sa nanay, no? Hindi lang dahil mas yung maternal tendencies ay mas malapit lalo na yung, nagko-cross yan, di ba? Batang lalaki, anak lalaki. Pero more than anything else, yung traits talaga, makukuha mo sa nanay. Based sa mga, ewan ko, napapagkwentuhan mo ng ibang mga kamag-anak nyo, may sinasabi ba sila na, alam mo, nakuha mo yung ganyan ng nanay mo? Opo. Like, which part? Yun po, yung medyo, kasi nanay ko po parang CPA, tapos salutatorian, parang medyo creative, ganun. Tsaka yung ang pangit sabihin kasi baka, yung parang charisma or charm, parang magaang daw yung pakiramdam ng mga tao sa kanya, and at the same time, parang hirap yung taong tumanggi sa kanya, parang. Oo. Pero yun yung parang, ako rin, nararamdaman ko minsan, may ganun. I mean, may mga mapapansin mo, may mga personalities na parang mayroong something off sa kanila. Tapos pag kinalkal mo, may problema sila sa nanay nila. Yes, sir. Oo, pero Parental issues talaga. o either parang iba siya pag nakatrauma siya. Ganun. Pero sa kaso mo naman kasi, iba yun. Pero for someone na walang air mats, lumaki walang air mats, I would not have well, hindi ako psychologist, pero hindi ko maano yun. So okay kayo na airpods mo? Opo. Sobrang close kami. Nag-aaway, pero pero close kami. Like, yung closeness namin, yung tipo na sobrang nakikisama siya sa amin na kahit wala ako sa bahay, yung mga tropa ko minsan nandun sa bahay. Oo, okay yun. Swerte mo. Swerte. Meron bang feeling mo, baka ma-realize mo ngayon lang na may mga bahagi ng parenting na airpot mo na ginagampanan niya yung maternal role? May sense ba yung tanong na yun? Sa akin yung, kasi si tatay kahit medyo, medyo self-destructive siya, medyo rin siya, may onting feminine trait siya na parang siya, yung medyo, kunyari dati pagka pinagagalit siya sa amin, pag pinagsasabihin niya kami, ayaw niya nung tahimik lang kami. Yung pag tahimik lang kami, gusto ko mga tuwiran kayo. Ayoko nang lalaki kayo ng parang oo lang, hindi. Gusto ko yung matuto kayo mag-isip para sa sarili nyo. Kung di tayo magkaintindihan tayo. Parang, kaso ang problema namin, eventually, syempre, tumataas na rin yung katwiran mo. Tapos siya, syempre, tumatanda. So, nagkakabaliktad. Medyo nagkakaroon ng emotions na doon na kami nag-aaway. Bago natin branding, ha? Hindi sila sponsor, eh. Kabayo talaga. Nung dati, nag-inom kami nila, sir, after nung natapos na yung classes namin. Ano naman na kami doon? Above 18 na kami nun, so pwede. Last day yun at hinila lang nila ako at di na naulit po yun. I would not have condoned pero ako'y nagbayad ng bill. Yes. At alam niyo po ba kung ilang bote ng beer na inom ni Sir Lloyd sa loob ng 2 oras? Sabado po yun at wala na kaming klase after. 8. 8 lang? Ayan. Okay pala airpods mo. Sir, talaga? Oo. Siyempre, lahat naman ako, yun yung kasi ko So, ba't ba siya tinawag na self-destructive? Siya, sa sarili niya. Talaga medyo, na-stroke siya na maaga, tapos medyo hindi rin siya ganun nakapag-ipon dahil siyempre, nag-ano siya. Pero pa rin, relatively we're lucky pa rin naman. Sabi ko pa rin. Oo, no? Minsan pag mo, isipin mo, okay pa rin si AirPods. Opo, hindi ko pagpapalit. Lang din. May ang awareness lang din ba sa kinalakihan mo na, syempre kung nakikita mo yung maganda, makikita mo yung pangit, parang gano'n. AirPods ko nun sabi, eto tandaan mo tandaan mo to. Pag namatay yung tatay mo, kasi parang police AirPods ko kasi. Pag namatay daw tatay ko, tingnan mo lagi. So, abangan mo sa burol, may makikita ka mga babae na may dala-dala mga sanggol na mga kamukha ninyo lahat. So, pala hindi lang pa, ang point ni Airmatch baka hindi pa lang ako matulis, malinis trumabaho, baka hindi pa nahuhuli. Pero baka may iba-ibang mga branches sa mga De Vera sa na hindi natin, sa kamay nila na hindi natin alam. Pero nung panahon na yun, sir, medyo sa mga lolo't lolo natin, uso yung maraming pamilya.
Anong tingin mo doon sa maraming pamilya? Well, ako kasi Meron ka bang kapatid sa labas? Wala. Wala. Tatay Yan ko. ang akala mo. Ay, hindi. Tatay ko. Pero pas mo meron. Sobrang open. May kapatid akong yung sa step. Yun nga. Step. But you're must. Bakit ang step siblings Apo. ay naging porn trope? Oh my God, grabe naman tanong yan. Ako, may analysis ako. Ano? Philosophy ka mo, ha? Oh my God, ang bigat. Sir, okay lang. Hindi naman natin kakat. Siyempre kasi iba yung lagi mo nakakasama eh. Kaedad mo? Ha? Kaedad mo yung step? Step brother yun. Step brother. Hindi, mas bata sa akin, mga walang taon na ito. Wala. Magkaibang henerasyon halos. Saka, Ikaw yung kuya nun. Tropa kami. Ako rin nagturo ng mga kalokohan doon. So close kayo. Close kami. Sir, yun nga. Doon din ako natuwa kay tatay kasi cool siya. So para kami, naging cool din kami sa mga... Ayun naman pala eh. Swerte mo. Cool air. Swerte talaga. I mean, ako pag nitignan ko tatay ko, swerte talaga. Nag-aaway lang, pero swerte naman. Sir, kayo... Ano pinag-aawayan nyo? Nang babae ka na naman, basta eh. Hindi ganun, sir. Wala eh. Simple, hindi napatay yung ilaw. Parang ano lang din. Hanggang ngayon? Hanggang ngayon? Ay, ako itong madalas na pinag-aawayan namin, sir. Kasi si tata nga naging tropa na yung tropa ko eh. So minsan, siyempre pagka gusto mo kaya yung tropa mo doon, gusto mo kaya tropa lang. Minsan parang may ano na siya na dapat lagi yung kasama dyan. Siyempre minsan yung tropahan din namin. Parang gusto rin namin ng kami lang magtatropa. Parang gano'n. Oo, kasi awkward kahit ano sabihin mo eh, no? Oo, tatay pa rin. So minsan pag pinapalabas ko siya, nagtatampo. Kaya nag-aaw. Pero Kasi yung weird, kunyari, punta kayo ng beer house, manunod. Ay, diba? Hindi naman namin ginagawa yun. Sa totoo lang din namin. Ano lang kami, tambay lang sa bahay. Manunod kayo ng porno kasama tatay mo. Di ba? Labo nun, di ba? Ang weird nun, Hindi namin ginagawa lang tropahan namin yun, sir. Kami puro pangarap lang, ganun. Pero ako sa totoo lang sa friends ko medyo ako isa sa pinaka-grateful akong bagay kasi bihira yun, ha? sa circle ko yan kami nila Crisel medyo tropa mo rin si Crisel? magtropa talaga kami high school. Valenzuela rin? Kapitbahay. High school. Oo. Kasi sir, isa po kayo sa totoo lang sir, isa kayo sa kung meron mang top 3 na taong iniidolo ko or parang hindi naman idolo, parang ginagawa kong model ko, sir. Patay tayo dyan. International yun, sir, ha? Patay tayo dyan. Isa ka dun sa taong tinitignan ko as modelo ko talaga. Itong podcast na to, sa totoo lang. Inspired po nung wasak na show nyo to dati. So, parang, yung gano'n, informal, pero at the same time, may lalim. Para ka na nagkikwentuhan lang, gano'n. So, sir, isa po kayo sa pinaka-tinitignan ko na parang isa sa matatalinong tao talaga. Sir, ito, para sa inyo, sir. Grabe ka naman. Hindi, Magandang lalaki lang. ano na yun, sir? Kasama na yun. Sir, para sa'yo, sir, ano ba talaga ang isang matalinong tao? Maraming degrees ang talino eh. Ang matalino ba ay maraming alam, yung utak niya ba yung tipong maraming laman na impormasyon o iba ang impormasyon, iba yung karunungan. Okay. Yung hindi nakapag-aral ay maaring walang impormasyon pero puno ng karunungan. Yun. Kasi parang yun yung pagdating sa maraming matalino. sa multiple intelligence na yun. Maraming matalino sa kanya-kanyang paraan, no? Nga. Pero ano ba yung manifestation sa isang taong parang, ito matalino to. Para masabi mo matalino siya. Sa perspective mo, sir. Hindi ko alam, pero minsan gusto ko yung nakaka-appreciate ako ng silences, lalong-lalo na ngayon. Oo, yung paano nga ba? Ito ay interesting mong makikita minsan. Merong magaling magsulat. Pero pag narinig mo magsalita, my God, sana hindi nila kita pinakinggan. Daming ganyan. Meron naman ang galing-galing magsalita, papawawa ka talaga, pero yung teksto nila, So sa mundo na pakonte ng pakonte yung nagbabasa, aling talino o sinong henyo yung mag-iiwan o yung mas maaalala ng mga susunod na henerasyon considering yung mga nagsulat ng libro ay hindi binabasa. Gets. Oo nga. O
o hindi naman talaga uso yung libro. Pero kahit ano pa rin, kahit gaano kagaling na speaker ang isang tao, marami pa rin mga bagay na hindi mako-communicate via a simple podcast. Gets. Yes naman. Parang ganun. Parang ang podcasting para sa akin more for generalist lang. Parang hindi rin siya for Marami akong ina-appreciate, halimbawa, mula nung nagpipinta ako, nagdo-drawing ako, ang ginagawa ko, yung mga lectures. Apo. Yun, Piniplay ko lang siya. Lalo na yung mga historical lectures. Na, kasi alam mo yan, yung parang, naiiwan lang siya. Tapos, ikaw ay, andun lang. Pipinta-pinta ka lang. Tapos, ang layo, tinatamad ka na. Una, may mga speakers na, ang na-realize ko din, everything is a skill. Yung simpleng, yung akala mo na, oy, galing hindi ko siya nilipat over the first 5 minutes or first 2 minutes. Skill yun. Yes. Minsan, hindi lang dahil yung nagsasalita ay naka-plunging neckline yung suot or masikip yung t-shirt, mga ganyan. Pero may sinasabi sila, yung choice of words nila, alam nila yung sasabihin para hindi mo ilipat agad. Ako, pag narinig ko na mga nasa podcast, pag may hey guys na ako narinig, unang-una pa lang, lipat ka agad, hayop ka. Or hi guys. Tapos yung ayoko yung hindi ini-edit. Gets. Hindi ko lang, baka ako lang yun. Kasi edit in what sense? baka matanda na ako or baka gusto ng followers ng certain podcaster yun. Yung hindi, tanggalin mo na yung pag mga aayusin pa yung ganyan, mga ganon. Tapos magtatawanan sila na hindi naman nakakatawa para sa akin, pero I'm sure yung followers sila ay gustong-gusto yun. Yes. Ang libro nga ini-edit eh. Video pa kaya. Diba? Kami nag-i-edit pero kumbaga tinatry pa rin naming magmukhang raw siya. Kasi parang ako kunyari yung nakikita kong beauty sa podcasting, kunyari so yung silence nga. Kunyari may tinanong ka, tapos nag-pause siya mga 5 seconds para isipin. Parang gusto ko i-capture yung kasi parang gusto ko ipakita na yung sinagot niya, pinag-isipan niya talaga. Parang gano'n. Wala pala yun eh. Hindi. Yung lalagyan mo ng yung stinga na yung mga uso sa mga vlog. Yung ganun. Sir, ito pala, sir. Sir, punta tayo sa ano. Oh, no! 3 seconds later. Sir, ito next question ko, sir. Ikaw, isa ka sa kinukonsider ko na polymath eh. Yung maraming field, maraming intelligence, maraming ginagawa. Isa kang painter, author, poet, professor, journalist, musician. Matanong ko lang, sir, dun ba sa lahat na yun, anong pinaka sa'yo? Define sa'yo. Yan. Define sa'yo? Define anong pinaka sa akin. Anong possession? Paano? Ano yung pinaka mahal mo dun? Ano yung parang first love or parang siya yung pinaka... Yung pag tinignan mo yung sarili mo, ito yung kasama sa personality ko talaga. Favorite mo, parang gano'n. Okay, breakdown natin. Kung yung heart at heart lang, Yes. gusto ko writing talaga, literature. Ang problema, putang hirap ng literature. Hindi siya of all the arts, parang siya yung jealous mistress. Dinedemand yung time mo, dinedemand yung powers mo, energy mo. Siguro para sa ibang tao, madali dumating yung sining ng pagsusulat. Pero sa akin, hindi. Talagang putang ina, effort talaga siya. Bawat sentence sa fino-form mo ay effort lagi. O baka conscious lang ako. Ang pinakamadali dumating sa akin, pinaka-natural sa akin, yung music. Ay, music ba? Oo. Music. Ito. Actually, habang nag-interview kami, nag-sketch show. Before anything else, ito pang-relax ko to eh. Tsaka para, believe it or not, mas hindi ako nakatingin sa'yo, mas nakapag-isip ako. Gets, opo. Gets ko yan, sir. Tawag dito. Kasi sa klase, alam mo yun, yung mga 3 hours sa lecture na nagdududel ka, parang sa akin mas na-absorb ko siya.
Anong masasabihin ko? Hindi naman ako tumigil kasi ako mag-doodle eh. Ayan. Pinaka-natural sa akin yung pagtugtog, yung music. Ang problema, yung kabuhayan ko ay mas naandun sa may kinalaman sa words, sa letra. Pero may kinalaman din at the same time yung music, no? Kung paano ini-integrate lahat yan. Ito yung pagpasok ko sa TV, men, sa totoo lang, mamahalin ko dapat siya, no? Kasi sa lahat ng ginagawa ko, siya yung pinakamagandang ayuda sa akin. Yes. Kaya nga, nataon lang to, pero hindi ako ganito normally magsuot. Apo. So, alam kong hindi ako kamukha ni John Lloyd Cruz. Malinaw sa akin yan. May salamin naman kami sa bahay, no? So, nag-start ako sa TV, part-time, 2009, nasa dyaryo pa ako. Pero, naging full-time ako noong 2010, 2011. Tapos, ine-expect ko lagi na, okay, siguro dahil yung mukha ko ay, alam mo naman, di ba? Guwapings. Hindi ka mukha ni Jordan Clarkson. Guwaping, no? Baka 1 year lang to. Maximum 2 years. Pero, anytime, may sinabi dati si Anthony Bourdain eh. Huwag ka lang magpakamatay, ha? Ako. Ang feeling daw palagi ni Anthony Bourdain, kahit successful na siya na parang, para daw siyang nasa isang kotse na humaharurot. Dire-diretso lang. At yung greatest fear niya anytime ay may marirealize yung mga taong nag-i-employ sa kanya. At marirealize sila na, tingina, bakit pinapasweldo natin to? Tapos anytime nagmamaneho siya, makikita niya na yung mga police sirens do sa kanyang rearview mirror at hinahabol na siya. May ganun din ako. Na anytime soon, dati pag tumatawag, pag nag-ring yung phone at nakita ka, pangalan ng executive producer, puta, eto na, wala na akong trabaho bukas. Yes. Ito na yun, may nasabi ako o may ginawa ako. Tapos inuunahan ko palagi, hello ma'am, may trabaho pa ho ba ako? So, thankfully hanggang ngayon, 3 months, every 3 months, 6 months yung kontrata, ay hindi naman natitigil. So, tuloy-tuloy lang. So, kung may paraan na halimbawa, dahil hindi ako yung pinakagwapong Brad Pitt look-alike sa buong daigdig, so gagawa ka ng paraan na kahit paano, so babawiin mo sa pananamit. Yes. Diskartehan mo na, okay, so hindi ka bawian mo na, okay, kahit paano siguro yung ikaw naman yung pinakamagandang fit na Amerikana kahit gawang kamuning lang. Diba? Yung mga ganung pakita. Alam natin na lahat kayo ay nagbabasa lang sa prompter. Pero baka pwedeng the night before, meron kang isang babasahing teksto na magdadagdag ng ng bagong konteksto sa subject matter na pinag-uusapan na current events. Mga ganyan. So ikaw pwedeng magbigay ng kakaysaysayan sa ganyan para hindi ka lang nagbasa ng prompter. Pero nagbigay ka rin ng bagong karunungan sa ano. Yes. No. Yung sabi nga, yung goal nga, sino ba nagsabi nun? Ay, kung wala kang mabibigay na bagong piraso ng impormasyon, at least magbigay ka ng isang paraan na magbabago yung pakiramdam or yung feeling sila about a certain issue. Desensitization, parang ganun. Hindi naman parang bagong framework. Gets. Yes. Bagong filter, Gets. bagong frame. At tingnan mo sa ibang bagay. Ganyan. So, madali kasing, okay, so binasa mo na yung alam natin lahat, pero meron pa yan eh. Yes. May madadagdagan mo pa yan. At pag kumalkal ka ng kumalkal, lalo na may Google pa ngayon. Yes. Ang dali nang hanapin ng koneksyon sa mga nangyari. Alam mong hindi yan first time na nangyari sa may kinalaman yan. Nangyari yan kasi may isang nangyari dati. Yes. Na inevitable na mangyayari yung ngayon kasi nangyari isang bagay dati. Yes. Yun, so
simula ng isang araw, may calendar kasi, no? Itong tinatawag na historical calendar, official calendar of the Yes. calendar of the Republic. So bawat isang, ngayon May 2. So kamatayan ni Jose Abad Santos. So isipin mo, anong kinalaman niya sa buhay ko? Kung ikaw ay taga Maynila, anong alam natin kay Jose Abad Santos? Pangalan siya ng isang stasyon ng LRT. Pero hindi natin alam, ito ay isang Chief Justice na nung panahon ng World War II, nung panahon ng Hapon, nung umalis sila Quezon, Manuel Quezon, siya yung tinalaga na caretaker ng gobyerno. In short, siya yung namumuno nun. At nung dumating yung mga Hapon, mas pinili niya ang mamatay kesa sa makipag-work with the Japanese. Siya yung isa rin. So hindi natin alam yung kasama natin araw-araw. Ay may mga kwento na, wow, may gantong Pilipino pala. Yes. So mas pinili pa niya mamatay kesa sa sabihin that he worked with the Japanese. Yes. And considering maraming napakadaling mag-collaborate. Pero siya, pinili niyang mamatay. At nung umiiyak yung anak niya, sabi niya, Pipito, huwag kang umiyak, do not cry, kasi bibihira lang daw yung nabibigyan ng pagkakataon na ganito na mag-alay ng buhay nila sa bayan. Ang corny pakinggan ngayon, pero minsan baka kaya corny yung bayan natin dahil sa mga, ayaw natin maniwala sa mga kakornihan na ganyan. Yes, yun nga yun, sir. Isa siya, si Jose Abad Santos, sa 3 mukha na nasa aling pera natin. Yes. 1,000 pesos. 3 sila. Lahat sila ay yung mga martir ng World War II. Ngayon, panahon ni Duterte, pinalitan ng Central Bank at ang pinalit nila Agila. Galing, no? Yes. Wala masyadong gets naman. Sir, pero kasi yung maano ko lang dun, ng analysis ko sa'yo nung sumisikat ka na. Yun nga parang nakuha ko rin to sa businessman, sa may-ari ng Chokes to Go, na it's always better to be different than to be the best. So parang kasi ikaw, sir, kaya nga, kahit sa mo na, hindi naman ikaw yung talaga pang celebrity look na Pero yung essence mo na ikaw yung naglagay ng poetry sa journalism, ikaw yung naglagay ng konting artistry, ikaw yung naglagay ng lalim sa journalism natin. So, yun, sir, ikaw lang yun, walang... Mayroong alam mo, buti binanggit mo yan. Apo. Si Quijano de Manila ay si Nick Joaquin. Idol mo. Oo, pen name niya yan. Nick Joaquin siya kapag literary, Quijano de Manila kapag reportage. Ano tawag dito? Nabanggit ko ba sa klase nyo noon? Apo. Na yung Kisap Mata na pinapanood ko sa Galing kay Nick Nick Joaquin. Yeah. is based on his reportage na Yes. The House on Zapote Street. Na ang pagkasulat ay napaka-chilling. Kasi very dry. Very, alam mo yun, parang napaka-cold lang. Walang emosyon. Kaya mas nakakatakot na parang, wow, matter of factly lang pagkakasulat niya. Anong sinasabi ko ron? May tinatawag sila noon na 50s sa States nagsimula. Yung tinatawag na the new journalism. Yung new journalism ay may simpleng kwento sa tabloid. Di ba? Parang, sayang, hindi ko dala yung tabloid ngayon eh. Kaya ako nagsusubscribe pa rin sa tabloid hanggang ngayon. Hanggang ngayon? Oo. May bulgar ako lagi. Nasa kotse lang. Pakulay kasi yung tabloid. Hindi lang yun. Yung parang mga storya na parang bebot, tinaga ang mga ganyan. Ilang paragraphs lang yan kung tutuusin mo pag sa balita. Pero pag kinalakal mo, may storya dyan. Yes. Na napaka-complex at yung story may insight ka into human behavior, human nature. Is na minsan probably worthy of Shakespeare. Yes. Para sa akin Oo. Kaya nga minsan ang frustration ko, sana magkaroon ng branch ng broadcast journalism na sa police reports kasi, di ba minsan ginahasa si ganyan. Ginahasa ng ganyan. Tapos yun na yun. No? Ilang minuto lang ng buhay natin. Pero, hindi kaya pag nag-deep dive tayo sa isang kaso ng magkapit-bahay na nagdagsaksakan dahil sa aso. Dahil tumaa yung aso sa harap ng bahay nila. I think human behavior is actually more complex than that. Yes. At may mga
may isang buong pelikula naghihintay sa likod ng police report na yun. Feeling ko lang. So sana magkaroon ng ganun. Gets up. At sana, since, alam mo ng panahon namin, parang, sana kung meron lang paraan na, di ba, may maliit kang camera, tapos pwede mong lahat makakanood. Punta, ito na yun. Tapos ngayon, wala. Parang natamad ka. Pero sir, ano ba? Ito, kunyari, ang industry ba ng journalism, saan mo nakikita in the future? Sa ngayong pinagbabasihan mo sa nangyayari ngayon? Kung sinabi mo sa akin mga 10 years ago Oo. na magkakaroon tayo ng kinabukasan na yung isang batang may mumurahin lang, magmumura lang, may mumurahin sa na si, ano pangalan nun? Tangina mo, Jepoy si Jepoy Dizon. Dizon. Diba? Ay mapapanood ko at mas makakalimutan. Mas maalala ko pa yung tangina mo, Jepoy Dizon. Kesa sa first line ng pelikula nung nanalo ng Cannes Film Festival. Yes. Alam mo yun? At maraming manunood sa kanya. Dahil, anong sabi mo sa akin, ha? Pinakita pa niya likod. Pinagyabang na yun. Anong point ko doon? Hindi ko pa rin masasabi. Kasi, wala yatang masyadong nakapag-predict. O baka meron nakapag-predict kahit pa paano, no? Although, Johnny come lately lang siguro lahat na magiging factor yung comment section Gets. sa paghubog ng mga programa. Ngayon, ibabash ka na naman yung word na yan is enough to make people, producers especially, and marketing people think twice Gets. about doing something. Pero sir, kunyari ikaw, bilang isang creator ka, isang creative person ka, na marami kang ginagawa, ano bang view mo sa pag-create? Yun nga, kasi syempre may factor ng audience eh. Ano ka ba, mas gagawa ka para sa audience o gagawa ka para sa sarili mo? Sa sarili, syempre. Never ko ginawa yun na para sa audience. Lahat ng ginagawa ko, para pag nabobore ako, hindi ko gagawin. Sir, anong importansya nun? Except kung malaki ang bigayan. Pero sir, anong importansya para sa'yo nung pagiging true to yourself sa mga ginagawa mo para magkaroon ka rin ng success ba? Paulit ng tanong. Anong kahalagahan ng pagiging Totoo sa sarili. pagpapatotoo sa success? Opo. Hindi ko naman kinoconsider sarili kong successful eh. So hindi ko pa alam. O sige, mamaya pag-usapan natin, may tanong din ako about success. Sige, sir. Sir, ano naman? Kasi yun nga, ikaw, sir, di ba, prof kita dati sa film critic. So, sa akin, sir, kahit naging film lang yung naging klase natin, sobrang naging impactful mo sa akin sa view ko sa art bilang nagsusulat din ako ng kanta, medyo fan din ako ng art talaga. Malaki yung naging pagbabago sa aking lente sa pagtingin sa art. Para sa'yo, sir, ano ba ang isang true artist? Hindi ko na alam eh. True artist? Ako, Diyos ko. O meron ba talagang true artist? Nagtatrabaho. Ganun. Sa akin dapat wasakin yung mga notions, i-demystify yung notions ng art as something divine and inspired. Men, hindi. Walang kinaiba yan sa pagkakarpintero. Yes. Araw-araw pinaghihirapan mo yan. Bawat sentence mo ay hindi naman natural na dumadating yan. Kumbaga parang, sa lahat naman ng art ay walang ano eh. Halimbawa ito, napapanood yung mga commercial ng mga child prodigy. Di ba? Mga babatang magagaling. Promil baby. Mga ganyan, di ba? Pansin mo, maraming child prodigy sa music. Yes. Child prodigy sa art. Maraming child prodigy sa math. Pero wala kang makikitang child prodigy sa pagsusulat. Bakit? Kasi kailangan mabuhay ka muna. Yes.
Anong susulat tula ng bata, di ba? Wala pa nga alam, wala pa nga na-experience. Bakit hindi masarap yung gata sa binigay sa kanya ng yaya niya, ganyan. At lahat din ng mga nagsusulat, may kanya-kanya din mga stages, no? May certain window lang daw yung mga lahat ng creators, lahat ng lumilikha. May certain window lang where whatever he does, doon sa years na yun, doon lang magagawa niya yung best work niya. Yes. So makapansin mo yung mga banda na 20 album ni-record pero naalala na natin hanggang yun ay yung 3, 2 lang, mga ganyan. Ganon din sa libro. Ganon din sa mga pelikula, di ba? May mga late Kurosawa pero naalala natin yung mga middle mga samurai period niya, mga ganyan. So, ganon din. Pero hindi titigil yung totoong manlilikha sa paglikha kahit wala na siyang audience. Wala na siyang pakialam doon. Yung kagandahan sa mga art forms like writing tsaka sa music ay hindi mo kailangan hindi dependent yung ginagawa mo, lalong-lalo na doon sa magiging income from supposed kukonsumo nung nung output mo. Parang ganun. Parang kaya mo pa rin magsulat kahit wala nakikinig sa'yo. O wala kang pakialam. O wala na. O kung bilhin nyo yun o hindi, basta masaya ako, ginawa ko to. Parang ganun. At ang later generation silang maghuhusga kung gusto nyo ba yan o hindi. Yes. Oh, parang kay parang kay Van Gogh, di ba? Parang yung buhay niya, walang kahit sino sumuporta sa kanya. Pero ngayon, siya na isa sa pinaka-mahal. I think he only sold one paint in his entire life. Sa kapatid niya pa ata ba yun? Pero masama namang model si Van. Okay, kasi sinira na rin yung buhay niya. Pero si Van Gogh ang nag-imbento ng sisig sa kanyang tenga. Sa tenga. Hindi sir, ako ang view ko dyan. Actually, pwede mong kunin lahat ng maganda about sa kanila. Yung mga pangit, huwag mo na lang i-adapt sa sarili mo. Parang. I think we have to make distinctions. At ito eternal debate sa sining to. Apo. Do you separate the art from the man? Halimbawa, pwede mo bang puri-purihin ang isang Kanye? It's a Kanye debate. Gets. Okay. Kanye na Nazi, pero ang nag-iwan ng ilang mga gininto ang albums sa isang period sa hip-hop at talagang na-redefine niya yung direksyon ng hip-hop. Gets. Anong magiging judgment ba natin sa ganyan? Do you separate the man from the art? Sa akin, sir, kasi tinitignan ko na lang. Rhetorical question yun. Di natin kailangan sagutin yun. Hindi, oo. Pero isa rin yan sa mga lagi kong pinag-iisipan. Kasi kunyari kay John Lennon, di ba, parang idol natin si John Lennon, pero at the same time sa family may mga problema siya. May mga kabalastugan siya. Pero yun, lagi ko rin tanong yan. Kasi kunyari kala Jimmy Page and all, may mga ganyan. Kaya totoo nga. Uy, matinong tatay si John Lennon. Oo, at matinong tatay siya. Kay Julian, hindi daw. Kasi Julian, sino ba yung panganay niya? Si Julian. Namatay na siya. Hindi, tawag dito. May album siya, may kanta siya dinedicate niya, yung Beautiful Boy, sa kanya yun yun. So, sagot sa tanong mo, yung urge to create, ay yun yung tipong, yung mga pa-baby girls na, wala makakapigil sa amin. Parang ganun yun eh. Yung duwende na nakatira sa loob mo, parang ganun siya. Para kailangan talaga. Sabi rin, si Sir Jim Paredes na interview namin last time, nang tinanong ko sa kanya, ano ba ang tunay na artist? Tunay na artist, hindi yung isang beses, 2 beses nagsulat ka. Ang tunay na artist, patuloy kang gumagawa, maganda man o hindi. Parang yung sinabi. Pero, paano pag pangit yung art na nilalabas mo? Yun nga, ako bilang perfectionist, medyo. Pero kasi yung akin, parang yung maganda at pangit, ang hirap din talaga. Dahil minsan ako, meron akong ginawa kanta na sa akin, hindi. Ako parang ayoko. Tapos biglang yung ibang kaibigan ko, yun yung laging nire-request.
Tapos meron namang maganda sa akin, ayaw naman nilang pakinggan. Parang ganun. Maganda para sa'yo. Sino paniniwalaan mo? Sarili mo o sila? Sino yung pangit ang taste? Ayun nga pero minsan, pagka yung obviously pangit ang taste niya, medyo hindi ko na dinidisregard ko na. Pero meron kasi mga tao na parang, yun nga, pero may mga tao na papakinggan mo rin talaga parang yun yung sa akin. Parang bilang ako Taoist kasi, so parang medyo, lagi ko tinitignan din talaga yung pangit at maganda, parang gano'n. Parang sige, ang pangit, try ko ano. Pero hindi rin literally na parang, ito yung criticism niya, so mag-a-adjust ako dun sa criticism niya. Parang take ko lang, ano kaya? Paano kung valid naman criticism niya? Ano yung mga criticism nila sa'yo, sa kanta mo? Maliban sa hindi nila type yung boses mo. Wala. Actually, boses nila. Boses ko, ang gusto nila. Minsan yung yung hook, tsaka yung sobrang lalim din minsan. Yung mga nila, parang hindi mo makarelate dyan, hindi mo makikinig dyan sa ganyan. Parang gano'n. Kasi nga, makakanta ko medyo philosophical. Baka hook nga yung problema. Baka yung melody. Actually, kasi, yung la nga putya, naging hit song Yun pa kayang may malalim na ano. Actually, hook. Kasi sa'yo ito pala problema ko. Kasi late na ako nag-instruments. So, melodic, medyo, mas nakikita ko yung sarili ko, mas umuubra ako sa songwriter pagka lyricist lang ako. Kasi pag... Tama. Recognize your strengths, di ba? Actually, sir, yun pala yung parang pinaka-isang magandang lesson na natutunan ko sa buhay is kailangan mo talaga ma-realize yung weaknesses and strengths mo. Kasi parang kung na-realize mo yung weaknesses mo, mas makakahanap ka ng ibang tao para ma-feel yung weaknesses na yun. Parang gano'n. Then you have to work with them. Parang gano'n. Mm-hmm. So, ano pa yung mga weakness mo maliban sa melody tsaka babae? Uy, sir, hindi ko weakness ang babae Ano yan? Inspiration yung mga yan. Alright. Weaknesses ang dami kasi hyper-emotional. Kasi feeling ko medyo neurodivergent ako So medyo pagiging emotional. Tsaka, minsan din, aminado ako doon. Siyempre, pag nakikita mo rin siyempre, pangit din naman wala kang ego na hindi mo makikita yung sarili mong gifts or yung strengths or sarili mong intelligence. Minsan, nagkakaroon din ako na parang mas pinaniniwalaan ko talaga yung sarili ko minsan. Ayos. Punta naman tayo ng onting philosophical. Para sa'yo, does freedom really exist? Alam mo, meron akong graffiti nakita last year. Ganda Hindi ka malaya, mahaba lang ang iyong tanikala. Elaborate on that, sir. Akala mo malaya ka pero baka mahaba lang yung kadena mo. Kanina napag-usapan na natin yung meaning of life Pero sir, kung i-condense mo pa yung sagot mo, para sa'yo, ano ba yung meaning of life? Ano ba sinabi ng Monty Python? Nanonood ba kay Monty Python? Medyo. Monty Python The meaning of life. Ikaw ang magpo-provide ng meaning mo. Yan ang basic tenet ng existence. At naniniwala rin ako na kahit anong provide mo ng meaning, in the end, yung absurdity pa rin ang mananaig. And that is what makes it beautiful. Opo. Sir, ito na yung gusto ko talaga maitanong kasi yung nabanggit mo na yung absurdity of life. Tapos, isa sa favorite mong word na parang feeling ko, yung epic ko, is siya yung wasak mo. Tapos sa analysis ko po, sir, ng concept mo ng wasak, is nai-relate ko siya sa chaos. Or yung yan, or meron pa akong isang tanong, sir. Meron akong isang interest na yung chaos magic. Tapos meron akong napanood na parang yung notes on wasak mo, sir. Tapos nag-chant ka bigla dun. Tula yun, actually, tula. nakasulat Actually, yun. Tula. Tapos nag-chant ka bigla dun. So bigla akong na-relate nga siya dun sa yung sinasabi kong chaos magic. Pero sir, if you can elaborate, ano ba talaga yung chaos? At bakit siya napaka-relevant sa buhay natin at dapat nating pinaponder yung salitang chaos? Okay. Nagsusulat ako, di ba? Fair ba na sabihin ko lang, basahin mo na lang yung teksto? Kasi, di ba, kaya ko siya sinulat para doon natin maano. Ang hirap rin i-define Kasi parang, yung chaos sa math, iba rin yun. Nasabi na yung chaos sa math is actually proof na merong certain order
because of sa universo. Pero at the same time, yung yung divine order na tinatawag. Yes. Hindi ba, yung atheistic viewpoint naman, na kung tutuusin mo, ang napaka-valid na sinasabi nila na, hindi ba mas maganda yung buhay na ito na yun. Ang makagawa, ang makalikha ng, halimbawa, inumin na nakakapagparamdam ng magnificence kahit ilang minuto lamang, Yes. ay hindi accident o hindi yung, ay, di ba? Isa testament, no, tanggalin mo yung isang pinagmumula ng kapangyarihan na nagdidikta at nag-ano ng lahat. Yes. Hindi ba napakaganda na mismo naka-imbento yung tao ng ganito, ng ganyan, ng itong teknolohiyang ginagamit natin para marinig ka nila o makasaliksik ka. Hindi ba yun mismo ay di ba magical na Yes. in themselves yung mga bagay na yan. Ba't kailangan pang tumingin sa the vastness of beyond the vastness of space para magkaroon ng definition? Hindi ba parang mas challenging, halimbawa yung mga ganyan, appreciation sa ganyan, at yung moral order na walang punishment, walang retribution, at walang reward and punish, carrot and stick, ang isang nakatira sa ulap para magkaroon ng saysay yung buhay natin. Yes. Na para gumawa ka ng kabutihan sa kapwa mo ay kasi, di ba, maging mabuting tao ka lang kasi parang after mo mamatay, kaluluwa. May reward. May gaganon, di ba? Hindi ba mas maganda na tinutulungan mo yung kapwa mo dahil tao siya? Yes. At wala nang ibang wala, yun lang. Goodness for goodness sake. So, be good. Parang kanta ni Santa Claus yun. Di ba? Opo. Ayun. Pero sir, yung may relate ko lang dun. Kasi isa rin yan sa fascination ko, yung Chaos Magic. Medyo aware ka ba dun? Iba yung magic with the K, ha? Ay, Magic with the K nga sir. Chaos Magic with the K. Iba yun. Yung wala akong alam sa ganyan. Wala akong alam sa mga Dungeons and Dragons, mga ganyan. Hindi ka, okay, sige sir. Sir, ano naman, sir, medyo isa lang din kwento, isang tanong lang din dun po sa yung isang kanta nyo na isang pinaka-paborito ko and pinaka-classic na rin, sir, is yung gusto ko ng baboy. Hindi, sir. may relate ko lang, sir, kasi nai-relate ko siya, sir, sa sa shadow self. Paano bang, yung, meron ba? Paano shadow self? Ako lang ba Yung nag-interpret? id, ganyan? Yes. Yung parang Paano? the dark side of the personality. Maling kante tinitingnan mo. Alaala ni Batman yun. Ay, alaala ni Batman, paborito ko yun. Ang dark nun, sir. Oo, sobrang nun. Oh, Yun yung yan. Yung yan nga. Okay. Sir, ito na lang. Simpleng tanong, ano ba nagpapasaya sa'yo? Iba-iba bawat araw dahil yung word na saya ay napakabigat at napakahirap panindigan. Contentment is the word that you want. Not happiness, not joy, but contentment. Kasi yung joy, the moment na ma-realize mo masaya ka, tumitigil. Yes, alon lang. Yung contentment lang. Ganun. Sir, last question na. Sir, para sa mga makakapanood po nito, ano po ang may papayo nyo for a person to have a good life? Kilalanin mo muna kung sino ka. Alamin mo kung una, saan ka masaya at saan ka may skill. Pero higit sa akin, mas patimbang sa akin yung bagay na ginagawa mo na nagpapasaya sa iyo kasi simple lang, no? The more na pag masaya ka ginagawa isang bagay, ang tendency mo, you do it more often. The more you do one thing often, gagaling ka doon. At yung paggawa mo, yung galing na yon ay yung panggagalingan ng kabuhayan mo at maari ding makatulong sa kapwa. Di ba? Parang ganun. So, yung happiness principle, kung ano yung ginagawa, isang bagay na ginagawa mo na masaya ka, okay. So, masaya ka doon. Ano ang sense ng buhay mo, but kung masaya ka sa isang bagay, ba't hindi mo siya ginagawa more often? Yes. Huwag lang yung masaya ka na pumapatay ka ng tao. Ibang usapan yun.
Pero the more na ginagawa mo isang bagay, the more nagagaling ka doon. Rather than kung meron kang innate talent more than anything else. Pag nagtugma yung dalawang bagay na yun, well and good. You're unstoppable. Pero saan ka masaya? Dahil yung bagay na nagpapasaya sa'yo, ang tendency mo gagawin mo ng madalas at gagaling ka. At magiging source ng kabuhayan mo, makakatulong sa ibang tao, at tapos na tayo. Sir, maraming salamat sa oras na to, sir. Alam mo ba, sa Valenzuela, sa may Karuhatan, isa sa mga the best radio stations na puntahan ko buong buhay ko. May radio stations. Paborito kong radio station of all time. 98.7 DZFE. Anong taon na? 98.7? Yun ba yung puro classic yung... Yeah, yun. Sounded namin ni Jaren yun. Yun. Hanggang ngayon meron pa yun? Yun yung nagkwento. Oo, pero ang station nila nasa Makati na. Lumipat na. Pero yung talagang headquarters sila sa Kurahatan, isang buong library, parang basketball court, punong-puno ng plaka. My God's puro classical talaga. Asa plaka pala pinampi-play talaga nila doon, no? Ngayon mga hindi na. Sayang nga eh. Alam mo ba, finally nung reporter ako, ginawa ko sila ng storya. Tapos nung high school ako, nung napapasok ako sa classical guitar, tapos yun lang naman pwede mo pakinggan na stasyon eh. Sumulat ako sa kanila, may fan mail ako. Tapos finally, nung many years after, nung in-interview ko, binanggit ko doon sa manager, tapos nahanap niya yung sulat. Ako, ikaw ba to? Yung mga ganun talaga, no? Nagpadala sila ng very formal pa yung sulat ko eh. Tapos nagpadala siya ng sulat na very informal. Tapos may yung smiling face pa. Tapos nagpadala siya ng malaking big deal doon yung bookmark. Nagpadala siya ng bookmark. Mga ilang taong ka nun, sir? High school. Wow! Sabi ko, my God, my first taste of fan mail at sumagot yung yung superstar na sinulatan ko. Sir, totoo lang, sir. Di ba ito, nagpo-podcast ako, tapos may mga namimit na rin ako mga successful tao na talaga. Mas ma-humble pa yung mga successful kaysa sa mga mga packet pa lang. Pero hindi ko naman lahat. Pero yung mga na-meet ko, kahit mga billionaires, medyo ano Hindi, talaga. baka umabot siya baka ngayon sa stage nila. They can afford to be humble na. Gets. Pero malamang on the way up, merong yabang sila at ruthlessness na hindi mo na nakita. Pero Yes. I'm sure taglay nila noon. Well, nakita ko rin. Feel ko kasi ano pa rin, yin yang pa rin. So, kailangan pa rin talaga. Hindi ka rin pwedeng umangat ng wala ka nung ego and nung dark side ba eh. Parang pero sabihin feeling ko, na lang, merong ganong klaseng drive. Kahit anong gawin, kahit gaano ka kabait, may bahagi pa rin ng pagka anong pangalan na itong tangina? kung papasok sa usip ko yung Hindi, Italianong ano yung babanggitin mo? Machiavellian. Machiavelli. Oo. Gets. Kasama yun sir, parang parang yun nga rin yung nakita ko na may parang study ata na parang ang mga matatalino kay IQ, may tendency sila maging Machiavellian talaga. Hindi rin naman. Magkaiba yung instincts na yun, yung drive na yun. Kaya nga, minsan may ibang mga intellectuals na allergic sila doon sa part na kailangang makihalubilo, na kailangan makipag-interact sa ibang tao or maging dependent yung output nila sa ibang tao. Iiwasan nila yun kung kaya nila iwasan. Si di ba? Si Newton at saka si Nietzsche, parang isolationist sila sobra eh. Yung term na isolationists, ngayon, pag ginamit mo sa context na yan. Politika eh. Political yan. Parang sila Trump yan na Gets. Introvert. Introvert, loner, ganyan. Pero, not necessarily. Si Nietzsche nasira ay ulo eventually. No?
the gay science, ang tawag niya sa Tapos, si Newton naman, alam mo yung mga ganyan, yung mga well and good, nakikita natin na, pero may komplikasyon din minsan sa yung simplification sa mga personalities. Ibang historical figures. They are not as black and white. Although mas madali for our purposes na gawin yun. Marami tayong hindi rin alam unless may deep dive tayo sa mga biography nila. So si JM naman, anong usapan ninyo ni JM? Jimbert? Ayun sir, kami ang talagang unang-unang medyo nangarap lang talaga dito na parang kasi siya medyo visionary din siya. Parang ang nakita ko kasi sa kanya yung pero hindi ba masyadong huli na para sa podcast? Ang dami na nagpa-podcast ngayon. Yun lang sir, parang sa akin kasi marami na nagpo-podcast. Yung mission namin at saka yung parang yung personality ko na rin sa Curiosities and All. Parang feeling ko na wala pa dito sa bansa. Ano yung USP mo? Unique selling point. Sir, philosophy. Philosophy? Hindi ka naman philo major. Hindi, hilig ko lang. Parang hindi naman direktang philosophy, pero para bang lahat ng bagay nilalagyan namin ng konting lalim. Kahit kunyari sa mga businessmen, hindi lang yung ways kung paano sila umunlad, kasama rin yung ano ba yung pagtingin nila sa success. Ano yung motivating reason nila, ano yung mga dark why nila, ano yung mga parang mga pinagugutan nila. Medyo lumalalim kami ng onte, hindi lang doon sa surface level. Anong pinaka-common denominator ng mga nakausap mo? Common denominator ng mga pinaka-nakausap Napansin mo? Kung maabot na sa ganun yung kalaliman yung mga... Siguro sir, kasi kung medyo marami-rami yung mga businessmen and mga parang mga achievers, kung sa kanila na lang muna, kasi medyo ang lawak kasi ng mga ginigest ko, may mga educators, may businessmen, may artist. So doon na lang, kung doon muna sa mga successful or mga financially well-off na mga taong nag-guest ko. Ang talaga nila sir, hindi ko rin alam kung gaano ba siya transparent or ano man, pero lahat sila mas nag-focus sa purpose and sa skill set nila than the money. Para talagang ang paulit-ulit nilang payo sa akin, kung gusto mong umunlad, long game yan. You have to stick to one thing, mas magpakagaling ka dun. Pag naging magaling ka dun, susunod na lang yung pera. Parang yun yung halos. Sa common denominator sa kanila, sir, yun nga, mga sila, mga learners talaga. Mga parang, kaya nga tuwan-tuwa rin yung isang nag-guest ko, si Sir Tony, naging mentor ko na rin siya. Parang tuwan-tuwa siya kasi parang, nung sinabi kong i-guest ko siya, sabi ko pangarap kong matuto sa mga katulad niya. Tapos parang, nung tinanong ko about mentorship, sabi niya, nung bata rin siya, ganun din yung ginagawa niya. Like, talagang pipilitin niya kahit 5 minutes lang kay Henry C, 5 minutes lang kay Django, parang ganun. So, yung parang ang nakita ko sa kanila, yung mga hindi sila tumigil sa pag-aaral, para sila mga addict sa learnings, parang ganun. Pero marami namang hindi tumitigil sa pag-aaral na yung mayaman. May mga PhD na hindi naman bilyonaryo. So, may specific focus ka sa negosyante? Actually, general pero medyo marami-rami sila. Pero hindi rin, kasi educators, marami-rami rin akong teachers na nag-guest. Sa mga educators naman, ano common denominator? Nung mga in-interview mo? Sa akin, pinaka is yung eloquence. Medyo masarap interview ng mga professors kasi ang eloquent nila magbigay ng sagot. Pero kung sa talino at lalim, lahat sila actually parang kasi yun ang hinahanap ko talaga sa guest. Parang yung medyo may lalim at may malawak ba na view sa mundo, parang gano'n. Yun, kung may common denominator ako sa mga guest ko, majority kundi man lahat, may lalim talaga sila. Hindi ba magtatampo De La Salle University sa'yo na, hindi ba sapat yung mga in-impart namin karunungan sa'yo sa loob ng 4 na taon? Naku, sir, hindi po. Joke lang. Opo, kung magpakatotoo tayo. I mean, yung foundation na naibigay nyo, sir, bilang si Sir Lloyd pala is isa sa professors ko sa La Salle nun, sa film critic. Yung foundation, yung pinaka naging importante sa akin, natutunan ko talaga sa La Salle is philosophy namin .
So parang naging foundation yung philosophy sa akin kahit sa labas na sa mismong direktang pagtingin lang sa meaning ng buhay. Kahit sa trabaho, kahit sa pakikipagkaibigan, sa relationships. Ba't di ka mag-MA? Philosophy. Parang ano na lang din, sir. Mas self-study yung ano ko na lang eh. Gusto ko mag-MA sa business actually. Administration. Bakit? Philo. Kasi ano eh, ang daming ano, sir. Ang dami kong iniidolo na mga nag-MA sa ano, sir, sa AIM. AIM talaga, no? Magkano ngayon ang enrollment doon? $2 Dollars? million na. Pero pangarap lang naman. May mga scholarship ata sila eh. Sana, pero hindi ko alam kung ano kasi hindi ako ganun ka ano eh. Hindi ako ganun ka... Alam mo yan, sir, hindi ako ganun kagaling sa academics talaga. si Sir Lloyd dati, lagi ako napapagtripan kasi lagi ako may mga funny ng pagkakamali dati sa klase namin. Like, sasagot ako, naalala ko sa'yo yung, ano, yung cinematography dapat sasabihin ko na sabi ko filmography. Tas, pero kinall out mo yun, tapos nakakahiya. Pero well, ganun naman talaga. Alam mo, hindi ko naalala yun. Marami sir, lagi mo napapagtripan nun kasi nga. Alala ko na, mahilig ka man ligaw. Sino? Sino-sino. Sir, wala Grabe. Wala nga akong naging ano nung college dahil puro aral. Ito, naalala ko nun. May aversion din ako sa, sabi ni Mark Twain dati, never let school get in the way of your education. Tapos, for the longest time, actually, hindi ako nagmarcha nung graduation namin. Kasi meron akong kulang na ROTC. 4 na SEM. Gets. Tapos, yung 4 na SEM na yun, yung last semester ko sa college, parang hindi mo na napapansin kasi, pati yung marcha kasi basic ka na kasi nagko-contribute na ako noon eh. Reporter na ako sa dyaryo noon. So parang, hindi ko naisip yan, yung mga bagay-bagay na yan. Pero, so napilitan ako, after 7 years, na ayusin yung ROTC ko para makuha ko yung diploma ko. Kasi pinipilit nung dean namin dati no, na pagturuin ako sa isang bagong bubuksang kurso. So yun, after 7 years ko nakuha yung diploma ko. Pero hindi pa rin ako nagmarcha. Pero may diploma na ako. Ngayon, yung sinasabi lagi ng, alam ko, marami sa mga ituturo dito ay malamang nabasa mo na, etc. Pero yung disiplina na nasa isang system ka pa rin. Yes, yung structure.